Good morning mga suking tigpaminaw. This is Cornerstone Believers radio program. Kini si Evangelist Mav. Kuyog ka na ko karon si Anne Ray and of course sa kanunay no. Kuyog na to si Dr. Faulkner. Mayang buntag sa tanan. Mayang buntag. I'd like to take the time also no to invite everybody to follow our YouTube channel. We have Music Generation Official, and you could also listen to all the songs nato no nga ginapatukar nato diri. The one that you just listened to ganina, that is Pagasimbahon by Music Generation and of course Staunch Band PH. Makita na ninyo, and you could listen to that sa tanan nga mga streaming platforms. All major streaming platforms that we have. We have Apple Music, Spotify, and YouTube Music, no? Depende ra gyud nimo sa imong gustong gamiton na naata diha mga kaigsunan. And don't forget also to follow our Facebook channels. We have Counterflow. We also have Unworldly Thoughts. Gunabot tay Sips of Scriptures. Ay mo kalimutan na, so that you could be fed with mga Diyos nun, mga godly mga pulong, and of course mga messages of encouragement of inspiration para sa tanan. And maayong buntag ato sang i-greet Anray no kasi kuyog na to dira. If you could check the comment section. Shalom ni Anthony, Brother Anthony Gutierrez. Good morning. Yanista. Teacher Trisha Valencia. Shalom. From Canada. Pastor Michelle Pinheiro Morte. Shalom. Evangelist Renil. Shalom. Teacher Alisa. Shalom. Shalom ninyong tanan. Good morning. Yes, I'd like to greet also kining nang lantaw po sa pikas nga dapit no. We have Sister Melissa nga kanunay naminaw nato sa matag adlaw. Kuyog pa nato si Sister JM and si Sister CC Morte. Good morning kanatong tanan. Okay, good morning. Magampo sa karon sa pagsugod sa ato ang pamati sa pulong sa Dios. Buta ng mga mahan among tahod ng imuhang pagkabalaan ug imong pagagamhanan ug labaw sa tanan. Dili lamang sa adlaw nga Domingo kanamo pasalamatan ug simbahon. Bisan pa man ning adlaw tabangi kami amahan nga amuang mga pagabuhaton matag adlaw makapalipay kanimo nga dili lamang kami kutob sa kanta-kanta, lukso-lukso, sayaw-sayaw. Hinuon nga mo ang mga kasing-kasing nga mo ang mga matunong gayud sa pagdaig ug pagsimba kanimo. Matunong kami sa insakto nga mga pamaagi sa pagkinabuhi. Tuloy kami sa dalan nga angay namo nga pagabuhaton. Ug nga mo mga pangunahon nga kasing-kasing sa magiyahan sa imuhang mga balaang pulong. Salamat sa kalipay nga imuhang ipaawas sa mga kasing-kasing. Salamat sa mga Diyos nun nga mga prinsipyo nga mo ang makinabuhi. Tinuod gyud amahan imuhang pulong nga nagingon nga sumala sa gisulti ni Ginoong Hesus. Wala kami mahimo kung wala si Lord Jesus. Daghan kami amahan gustong mabuhat ning kalibutan na apan kung dili gikan sa imuhang giya mahimong walay pulos ang tanan. Tabangi kami mahan nga mapuslanon nga mo ang temporaryo nga pagpuyo sa kalibutan. Salamat usab sa mga mensahe kaalam nga mo ang masinati karon nga mo ang badawat. Sa ngalan ni Jesucristo sa gahom sa Espiritu sa pagkabalaan. Kini ang gipangayo. Amen. 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 Okay. Sa makausay Evangelist Mav, maayong adlaw. Maayong adlaw. Atong isigutan ni Van Mav ang pagsalig sa Dios bisan tuod ug makaingon ta nga murag giutay-utay ang pagsugot. And doon ay renewed nga promise. Sa English ba nga, trusting God through reluctant call and renewed promise. Please ko basa Evangelist Mav sa verses 10 to 13 sa Exodus chapter 6. Okay, I'll be reading from NLT version. Then the Lord said to Moses, "Go back to Pharaoh, the king of Egypt, and tell him to let the people of Israel leave his country." But Lord, Moses objected,
My own people won't listen to me anymore. How can I expect Pharaoh to listen? I'm such a clumsy speaker. But the Lord spoke to Moses and Aaron and gave them the orders for Israel and for Pharaoh, the king of Egypt. The Lord commanded Moses and Aaron to lead the people of Israel out of Egypt. Brad Andre, ngutana ko nimo. Unsa man gyud imuhang sukdanan nimo nga makaingon ka nga ikaw sa kakatinuod nga pangulo? Kung leader ka ba? Unsa man imong basihan kaingon ka nga legit kang nga leader? Usa ka para nako usa ka timailhan nga legit ko nga leader kay ako ang mga ako ang mga followers kay na sila respect nako. Na sila respect nako and obedient sila sa ako ang kuan mga sugo. So what if di sila mo obey nimo, di na ka tinong leader? Kadugog ka sige basa di Evangelist Mark. Na basa sa Cebuano, basigwa ni mo na bantay. Basa wala ali sa Cebuano. Okay, sa Cebuano sa APD. Sa verse 10. Sa verse 10. Unya miingon ang Ginoo kang Moises, lakaw ug ingna ang paraon nga hari sa Ehipto nga pabiyaon na niya ang mga Israelinhon sa iyang nasod. Apan miingon si Moises sa Ginoo, kun ang mga Israelinhon wala gani maminaw kanako, ang hari pa kaha? Labi na kay dili ako maayong manulti. Apan miingon ang Ginoo kang Moises ug kang Aaron nga sultihan ang mga Israelinhon ug ang paraon nga hari sa Ehipto nga gisugo ko kamo sa pagpagawas sa mga Israelinhon gikan sa Ehipto. Duha ka butang Brad Andre ang imuhang tibanan. Wala nagpasabot nga dili ka may manulti, dili ka leader. Ha? Kaya daghan mga tao karon mga bulala kayo abi kay may sila manulti sa ubangan hilangon na leader na sila. In fact, daghan kong nakita Evangelist Maf nga may manulti pero wa gyud sila eventually wa gimituo nila. Mao. Puro pangoreksyon diri, pangoreksyon dito pag ni-store sa ubangan ungrammatical, sayo ang grammar, sayo ang pronunciation. Mao. Pero wa gyud follow. Wala gyud follow eventually. Okay. Ari pa sa kaduha, Brad Andre. Wala nagpasabot nga leader na po ka nga susugod ang tanan mo sunod nimo. And there are times nga ang tao magduda pa na nimo. Mao. Initially. Dili eventually, initially. Okay. Initially. Sa sugod, makasinati gyud ka mga tao di mamati nimo. Pero sa tumoy ana, mutuman sila. Amen. Sila katuna nimo. Ano na ka-amin mga kaibigan mapi? Easy. Guys, support mo pag-amin niya. Okay. Especially when you are kanang raised in a university nga town, tendency gyud Dr. Faulkner is when you hear somebody nga very eloquent, lami paminawon, musturya, no? Immediately gyud dayon ana kay people would assume that that person is a good leader, no? Maayo siya nga mo lead, of course, because sometimes when it comes to kaning certain stigmas that we have aning a city, no? Nagyud tay inana, pero dili na siya garantiya, no? It's not at all a measure di ay nga kung usa ka tawo maayong manulti, that person is already an effective leader. And diba? And of course, kato po nga tong gihisgutan ganina nga wala po nang pasabot nga at first ang mga tao nga wala na, reluctant silang maminaw nimo, immediately you're ineffective na. So napagyud po'y trabaho ang Dios sa mata ko sa dira ako makita ba nga it's not at all ang abilidad ang basihan sa Ginoo when it comes to choosing a leader. Gani si Moses sa ato ang pagtuon, no? He had a kanang difficulty when it comes to expressing himself. He may have had kanang mga speech impediments, something like that, no? He might be stuttering, no? According po sa mga historians. Yet, it did not at all stop God's choosing him, because God was not actually after sa iyahang iyahang kalami musturya, but more on ang ipangita gid sa Dios ang isang iyahang kasing-kasing towards the people of Israel. Okay.
Alam mga higala sa ato ang ginabasa. Si Moses man God returns to God with reluctance, with hesitation. And pero pag ihimon siya nga Ginoo, dili na lang kulod eh. Mo. Ang mga tao wala naman magtagad nako, nawad-an naman sila paglaom tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon. Kay bisa pagkinsa naman, ha? Tinon. Pero kasagaran lang mga assumption sa mga tao evangelist mga kung may istorya Matik. kaya automatic ni ato ni butaran ni mahimo ni presidente na to. Mahimo ni sa ato ang governor o mayor. Si Moses hindi gid siya may multi. Brother Andre. Gi-prove gina sa Dios nga wala na pasabot nga may ka multi manggitan kang leader. Wala na pasabot nga di ka may multi nga dili ka leader. Ha? Wa pa na pasabot nga abi ka leader ka sa sugod diha-diha dayon mga tawo mosunod nimo. Correct. Ang number one gi ebidensya Andre nga dili ka leader kay kana gang nanigulang nga gawagin tuon nimo. Mo. wala gid tumang pundok sa mga tao nimo sa sugod gitapok-tapok nimo sila pero eventually nabungkag ra pud sila. Mo na siya makaingon ka nga di na tinuod nga leader. Bisan pag may pagana sa Nordia may may kinang mga sulti pero sa sugod-sugod mo na kuyog niya pero himan-himan dito sa tumoy ato mga wala ra pud di ay di na tinuod leader. True. Ha? Klaro ba? Klaro. Tinaw. Ang responsible sa Dios ni Moses tungod sa reluctance ni Moses tungod sa iyang hesitation kay mura na maghadlok si Moses kay wala naman yung mga tao dili pa kumay mo istorya niya mga tao pag yun wala magtagad dako ha Ginoo wa na magtagad mga tao nako nya wa gyud magtagad mga tao nako hari pa ka imo kung pabalikon sa hari oy wa man gyud tuo mga tao nako hari pa ka. So ang nakalindot sa Dios kay gi-affirm niya ang iyang sovereignty and the covenantal na plan. Mo na nga kini nga passage ako mang pasabton mga higala nga nagmodel ni siya sa honest nga result, obedient commissioning and the call to persevere despite human reluctance. Tungod ba kay adunay pagdili sa mga tao? Ang mga tao imuhang kani man gud siya kadabang ang mga tao imuhang agni nga mutuman dili sila. Ikaw pod nga gisugo pod nga nakadawat sa mga pagdumili sa mga tao mingon po kag dili na po ko Lord. So, kita na to diha ang honest result, obedient commissioning and the call to persevere despite human reluctance. And our own missions and callings musugot kag sa dili often meet resistance. Yes. Wala na nagpasabot nga gitawag ka sa Dios, Brother Andre, nga wala nay mubangga nimo. Wala na mo supak nimo. Na give mo resist nimo. Inside and out. Inside and out. But God's promises and presence empower faithful obedience. Basta ikaw mutuman lang gyud ka, matinumanon kang musugot, Brother Andre. Basta matinumanon kang musugot, ang mga saad sa Dios o ang iyang presensya, iyang pag-uban, iyan ang isangkap nimo. Amen. Di ba lahira po? Ha? So, sa ito historical context na Evan Mav, God had earlier revealed Himself to Moses dito sa burning bush. Na ang Diyos nagpaila-ila sa gagalingon ngadto ni Moses, pinagi sa iyang pagpasiga sa sampinit. And gitawag niya si Moses para nga luwason ng mga katawhan ng mga Hebreo nga nasa Egypt dayon iagi gyud og formal gyud nga request nga ipapananghid gyud sa hari or sa Pharaoh dito sa Egypt nga pabuhian ang mga tao ug si Moses mo'y mangulo niini kay dili pwedeng pabuhian nga walay leader kay magkatibulag na sad. So si Moses magipili sa Dios nga mahimong leader aron nga mosimba kaniya dito sa wilderness sa kamingawan. Kapan makita nato diha ang sa chapter 6 man God, nag-record na siya sa shift from God's self-revelation to Moses nga response and God's reassurance. So ang tawag sa Dios ngadto kang Moses, nagpaila-ila siya ngadto kang Moses, dayon ang chapter 6 giklaro diha nga ang mga responses, ang mga tubag ni Moses, ang iyang mga reactions pod, ang iyang pagsanong sa pagpaila-ila pagtawag sa Dios. Dayon klaro po sa chapter 6 ang iyang pag-reassure, iyang pasalig niya nga banan lagi mo nako lagi kanang makagawa sa lagi mo diha. Ano ba?
So may reason nga ang verses 6 to 9 nag-outline siya sa mga saad sa Dios ug ang pagsugo pagbalik ni Moses nga pagtuon siya balik iban ba ni Paraon. Ito si Paraon dito. Dayon sa chapter 10 to sa verses 10 to 13 nga ang verses 6 to 9 nga ang Dios nagsugo ni Moses ug nagsaad ni Moses gabanan siya pagkausa ng mga katawan din maadto sa dito ni Paraon. Makistorya siya. Ang verses 10 to 13 naghatag ni siya record na to sa reluctance ni Moses ug ang reinforcement sa Dios. So dili di ay ta kana bang dapat mingon ta nga la basi ako rin nagsala sa Ginoo sa kay ako rin may reluctant halos sinuo ng mga tao sa Bible Andre. Halos sa mga tao sa Bible nga lagad si Ginoo na sila ay magpanagana maglangan-langan silang tawag. Kaya malagi sila kahadlokan lagi. Ingon sa what if di musugot ang hari. What if then mga tao man gani wa magimutuo ana ba mo siya makaingon siya nga si Moses wa po siya kalainan po sa to ang panahon karon nga mingon kag naisugong Ginoo nimo kag dili lang kulod kay what if ang mga tao di mutuo na ko di ra ba jud ko may mamaba di ra ba jud ko may mo English di ra ba jud ko may mo istorya ni sa ako nang giingon daghang mga tao may mo English apan wala pili as Ginoo. Correct. Di mga tao may istorya tubangan wag mo tuo sunahan. Dili na siya basihan. No. Usahay mawat lang ta kay basta maayo mamaba maayo manulti kani mayor na ni nato. Kini ko na ni siya. Mao na ni siya presidente na to kay pakapaka ng istoryahan. Ngano day pakapaka. Pakapaka pang korupsyon. Mao. Pakapaka pag mga pangawat sa kwarta sa gobyerno nga pundo. Hingga buntagon may gala doon na tayo tulo ka mga focus sa ato ang pagtulunan karon. Number 1, honest reluctance is a common molten seed for courage. Honest reluctance is a common molten seed for courage. Mingon taga molten seed mga higala. Kanabang if namo kay authentic nga hesitations like mingon ka nga mutugan jud sa Ginoo ba nga kanabang Lord kung ang mga Israelita wala na magtagad nako wala man gid sila istorya ko nila di na ko paminaw nila ang hari pa kaha nya dugang pa kabalo ba kang dili ko maayo manulti imo jud kong padtuon sa Paraon ha imo kong padtuon sa Paraon you know tawara ko ng versikulo 12 Andre verse 12 bilig basa ko Sa verse 12 ningon diri si Moses, "But Lord," Moses objected, "my own people won't listen to me anymore. How can I expect Pharaoh to listen? I'm such a clumsy speaker." Clumsy ba? Kung sa may yung makita mo sa clumsy man ba? Clumsy nga speaker. If natay ka ng well-crafted nga speaker, naputay dangag-dangag nga speaker. If clumsy ang word nga gigamit dire, no? Mo na gamit sa English ba nga mag-translate bitaw nga clumsy kuno si Moses. Honest yan, dili. Honest yan. Kasagaran lang mo naging una ko mo sa akong mga walid diri evangelism pa nga. Kasagaran sa mga tao hipokrito kay moampo sa Ginoo. Mura bitag Lord okay ra kay ko ani. Okay. Ang mga honest noon ng mga tao mo na nay ganahan sa Ginoo. Kaya bang pangutan-on nimo makita mo batasan mo ni sa evangelism makita mo. Musta magad okay ra pero nadto kalagot nimo. Wag gid labi yung klaseng nga tao ano rin. No. Yan yung smile ka siya kuno na smile. Yan kita na mo ako Andre kung naa jud ka suko ni mingon jud ni mo Andre wa jud ko nalipay ni mo suko jud ni mo Andre istorya ta Moses ingon siya nga Ginoo ingon na Biblia and Moses objected so nag-object niyang Dios iban mo unsa kuno yung mga sulti ni mo na mabutang kami. Well, that's a bold thing to do for somebody, is to you cannot just object someone if ikaw pod na kay let's say reservations against that person or you're holding something back from that person kini this speaks of Moses
not just say comfort aning bahina. I mean, it's comfortable enough to express in all In all honesty. his feelings towards God. So believe ko ano, the boldness. Ikaw, Anthony, believe ka na, Moses? Dili ko kay kanang si God gud na yang gi-objectan gud na kanang na siya confused. Dili ko Lord kay kanang na ako ani nga weakness ba. Oo. Pero nakanindot pod kay honest siya. Honest siya. So muna siya number 1 ato ang focus ang kargabuntagon nga. Honest reluctance is a common molten seed for courage. Kaysa ning lihok-lihok nuhay ka pero dahil kay gihambin nga mga reklamo kalagot. Og yung kag dili ko Ginoo kay kuan ka nang di ko may minulti niya ang mga tao di na mutuon ako. Sulti ko. Kay pangita nang pamagi si Ginoo. Kaysa magpabili Iban ma'am nga pa okay ra di ay Mo, Jud. isugo ni mo dito ni tuo pug kunuhay pero sa unahan kalagot dito kalagot Correct. ning trabaho ani nga nani adto na isulti sa tao ato bangyo dili ato sa hangin Mao. adto sa tao mismo ang imong gireklamuhan kung yun ka dili Smart. wa ka ganawa jud ka na hining suguan nimo ani private amo ba sa may itong maayong baton to ana kaysa mga anak kang private ka na sugo Bagol-bol. Ay, hallelujah. Kanang mga nanay nga batasan, abi na to si Moses, batik batasan, pero kada kay gipili sa Ginoo. Ganahan kay Ginoo niya, unsa Wow. man ka. Unsa pa ka na ko iba Dili gyud. Yung istorya niya. Atong nakita no nga ang tao nga kinibitang honest sa iyang mga pagbati is somebody nga makita pud sa Dios nga he could mend that person towards the character, the greatness nga iyang giandam para ang tawhana kay well there's an acknowledgement of the person's need towards kaning self-development kay kung sa ato apod nga bahin mahimo tagtawo nga kaning tigtipig rata sa tuwa nga mga kaning bitang mga pagbati we keep people around us guessing kung unsa gud atong gibati honestly bisag ako no og naitaw dira nga lisod babasahon ba Andre ba no it's hard to help out that person lisod kay asa man ko mo lugar sa kinabuhi ning tawhana nga wa mo ko nasayod unsa iyang panginanglan pagkutanon nimo okay ra man gyud po kuno siya pero di ay gitago-taguan na niyang dili pagka okay no mas kung ako'y Dios pa Dr. Faulkner pa no mas easier na ko nga mulugar in accountability with that person kay ang tawo man po naman po expression sa iya nga end so there will be a kanang mas easier ang mohang transaction anang bahina. Salamat. So, maklaro ni mo diha nga si Moses voices genuine concern. Iya yung gitingog. Mama. Wa gilami ng tao ng sigloom-loom. Nga ako, hilom-hilom na ko, hilom-hilom sa mong mata. Pati ina, sige kinana. Bad Ayo, yan. pati, yun na kasanan. Pati, usbon ako, pati, yun na kayo nga kinaiya. Tingog diha. Tingog. Reklamo sa mong sikataw, reklamo sa mong mama, reklamo sa mong classmate, reklamo sa mong leader, reklamo sa mong pastor, reklamo sa mong maestro, sa mong maestra, reklamo diha. Ya, samot sa Dios, reklamo sa Dios. Amen. Kaya digin mo suko ang Diyos ni mo anak. Ganoon siya. Ganahan ko rin tawanan nga naman. Because honest reluctance is a common molten seed for courage. Amen. Remember nga honest nga reluctance is not a dead end but a constructive starting material. Because when embrace and process kanang imuhang pagpadili-dili nimo yung kagdili ko kay ganahi ani kini nga honest nga reluctance can be heated and shaped and nurtured into true courage. Once makuha na siya, maluto na siya, mapurma na siya, maatiman na siya, kanang imuhang pagdili mo, mahimo na siyang tinuod nga kaisog. And it emphasizes growth through process. Amen. Namang, you should acknowledge fear, create the conditions for growth, practice bakahan ang mentorship, small steps, and allow fear to transmute into brave and deliberate ng action. Mong makita diha nga si Moses na say fear of failure, na say doubt about his effectiveness. Ano na mag-isipan mo? Yung siya nga, hindi ko epektibo. Doubt siya. And a sense of inadequacy, katong speech nga impairment. And kita mo diha ang leadership nga challenge niya. Ang mga tao dili na mamati ni Moses. Matod pa niya. Dili na mati niya. Ang akong ganahan ni Mav kay God did not rebuke Moses. No. He did not rebuke the doubt but redirected it
toward reliance on Him. And reluctance becomes the hinge on which trust in God's power turns. Akong balikon ma. Kalamingon ka nga, kanang, kung ang mga Israelita, wala magtagad ka na ko, ang hari pa dugang pa, dili ako may manulti. Ingon ang verse 13, naman unya gisugo si Ginoo si Moises o si Aaron nga, pasultihan ng mga Israelita o ang hari sa Ehipto nga gisugo sila niya pagdala sa mga Israelita gawa sa Ehipto. Magkatawa ka. Balik ko na ko, nireklamo na gani si Moses, nireklamo na si Moses sa Ginoo nga Ginoo ang mga Israelita wala nang magtagad nako. Kung ang mga Israelita wala magtagad nako, ana ko tagda nila, mo istorya ko di na maminaw nako, gibiyaan ako nila, gitalikdan ako nila. Ang hari pakaha, dugang pa Lord, dili ako may manulti. Ang binimog ang Ginoo ingon. Sabay ko no di Moses, pakit-kiyat mi lang naong nimo. Wala ningon ang Ginoo, ningon siya ay. Moses, kamo ni Aaron ka. Balik mo to sa Paraon. Balik mo sa mga Israelita. Balik mo sa Israelita o sa Paraon, ingna sila nga gisugo muna ko. Pagdala sa mga Israelita gawas sa Ehipto. Wala na usab. Wala na shaken ang sugo sa Dios iban mauray gyapon. Tinod. Mas Unsa may bantayan na iban mo? Unsa may nakatulan nimo unsa may application niya ng mensahe? If si Moses is reluctant, ang Diyos is very persistent. Muna miingon ko ninyo nga imbes nga si Moses reluctant siya, God did not rebuke his reluctance but redirected it toward reliance on Him. Ang ganan ako nga puntuan na Brother Andre ngalingon siya unya gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga pasultihan ang mga Israelita og ang hari sa Ehipto nga gisugo sila niya pagdala sa mga Israelita gawas sa Ehipto. Ingna sila. Ako ang Ginoong nagsugo. So balik ra gyapon kang nga rely sa Dios. Lord, di sa mutuon ako, ina ako'y gasugo. Lord, kanang mga tao lang Ginoo talikod di sa nako, ingna nga ako'y gasugo. Lord, ang mga hari Ginoo, ang hari Lord, di mutuong hari Lord. Ina sila ako'y gasugo. Ina na siya ba? So sugod karon ni kabuntagon kung namati ka nako. Nganli ra gud ang tanan nimong mga hesitations o mga reluctances before God. Lord, di kumayo ani. Lord, wa kay kuwata. Lord, kanang kuan Lord. Wala Lord. Isulti na sa Ginoo tanan. Di bitaw kabunalan. Naadyo koy daw pagdasig nimo di kabunalan. Ingna ra sa Ginoo, klaro ra sa Ginoo. Dayon ang Ginoo ray mangitag pamaagi. Remember that God's invitation often arrives with a recognition of our weaknesses. So His strength can be shown. Balik ko na ko. Ngano bang bisag kabalo ka nga mo nimong kaluyahon, mauna imong dili ka mahuan, mo imong kakulangon, pero nakanindot kay giimbitar ka sa Dios, nga gamiton ka sa Dios niya aron nga diha sa imong mga weaknesses ang kusog sa Dios makita. Mao di na di ay ganahan di ang Dios sa mga tao nga dagang mga weakness aron nga mas makita ang gahom sa Dios. Meaning mas mag-glorify ang Dios niya itong mga tao nga niadbitar nga sila mao ni kakulangon, di kumayo ni kaysa mga taong bula la mga pagarpar nga ako ang ayan ko mapastor kay may ko mastorya ba ko sipit sa English may ko mo-pronounce yang Ginoo di ko ganahan mo gamit nimo do di ko ganahan mo gamit nimo kay feeling nimo wala kay weakness. 2 Corinthians chapter 12 verse 9 to 10 nga unsa may giingon diha ha Brother Andre? 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. Kadang Korinto kapitulo 12 bersikulo 9 hangtod sa 10. Each time he said, "My grace is all you need. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses, and in the insults, hardships, persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong." So ang tamang higala ning kabuntagon di ka mahadlok sa imong weaknesses sa himo nimong rason sa Dios. Kay paborito sa Dios ang tao nga nadbintar nga dagan siya mga kakulangon o kaluyahon sa kinabuhi. Number 2, Evangelist Mav, God reaffirms His identity and promise to mobilize His people. Kung imo na siyang mabasa Ivan Mav sa chapter sa verses 6 to 8 nga
God introduces a series of I will nga statements. Ingon siya, I will bring you out, I will rescue you, I will redeem you, I will take you as my people, I will be your God. So these are the covenant, or these are covenant promises that ground Moses' mission in divine initiative. So unta ning kabuntagon kung mga tubang kag mga sugo sa Dios, ng mga buluhaton nga makaingon kag hangat o bugat, is i-anchor ang imuhang ministry or imong mission or calling in God's promised character. Kung unsa may mga gipasalig sa Dios nimo, example, He is faithful, ingon siya, He is faithful, He is faithful sa iyang pulong, He is powerful, He is deliberate, He doesn't leave you nor forsake you, diya ka sandig. Let His plan shape your strategy, not your fears. Amen. Dili ang imong kahadlok mo ay mag-shape sa imong estratehiya. Dili pud ang imuhang mga pagpanagana, dili ang imong reluctance, makaingon ka nga dili nako. Na ay plano ang Dios, adto ka sandig, adto ka pahulay, adto ka mayong ka nga bahala dili mo tuo mga tao nako, bahalag nasuko sila, bahalag buon si kasulti sa hari, basta kay ningon ang Ginoo nga mo niyang plano. Period. Amen. Anara. Kay sabingon ka nga nanalo na kadayon. Nanalo ka. Ayo gyud. Kay ang atong Dios, His calling is anchored in our calling should be anchored in God's character and plan. Kay kang Moses, ang iyang hunahuna niya nga nakaangkla sa iyang eloquence or si zeal, pero dili na mao. Wala ningon ang Dios nga pilion mo nako kay maahi mo istorya. Pilion mo nako kay graduate mo university. Gamiton mo nako ina. No, dili ningon na. Dili ningon na. Mingon ang Dios, gamiton ka nako kay may ka mosalig sa akong plano. Amen. Brother Andre? Wala ningon ang Dios, gamiton ka nako Moses kay may ka mo istorya. Gamiton ka nako Moses kay may kagkapak-apak ang English. Wala. Ningon ang Ginoo, Moses, gamiton ka nako kay kabalo ka mosalig sa akong mga plano. Dako kay Lenan Ivan Mav. Dako yun. Katapusan Evangelist Mav. The call requires obedience in the face of resistance. The call requires obedience in the face of resistance. Ang tawag, nag-require niya siya pagtuman o pagsugot. Tawgon ka sa Dios, sugot yun ka. Suko ginang mama, manawag og kaon niya, pagdugay ang anak, sigdula-dula ang bata dito. No, kaon na diri, no, kaon na diri. Wagin, pila na, 15 minutos tinawag na pagbunal. Kung ang Dios mo tawag nato, of course, ang atong response, Andre, is obedience. We should obey. Bisan og na ay resistance. Wala mo ko nagpasabot, Andre, nga nisupak imong mama, nisupak imong papa, nisupak imong auntie, nisupak imong lolo, nisupak imong lula, nisupak ng tigpakaon nimo, nisupak talang tao nimo nga makaingon na kag dili siguro ni tawag sa Dios nako kay nisupak man talang tao. Dili hinuon. Ang pinakakuyon hinuon niya na nga kadang nisupak ka sa Dios, nya talang tao nilaban nimo. Mao. Si masulti nimo iban mo. Bisag ako masulti no, bisag moabot pa nagpunto ang imong iro may musupak nimo no. Ayaw lang gyud. Ang imong dakong katong ingon Dr. Faulkner, ang dakong kakuyaw, lami kay imong paminaw pero ang uyon ang tanan pero ang Dios ang nisupak nimo. So might as well no, regardless of what you see in the condition that's going on right now, expect nga God is still gonna do something for the greater good. So ni kabuntangon mahigala sa tong pagtapos, embrace divine direction even when it leads you into difficult or unpopular territory. Yes, amen. Seek supportive community sama niya Aaron to fulfill your calling. Naman yung mga tao gyud nga bisag daghan na kayong mga nagsupak-supak, radyo usang mulaban nimo sama niya Aaron. Amen. God bless you. Mo lang na.